Macy's POV. Hello Kuya Raven. Opo, siya nga si Macy. Aware naman kaming dalawa na magkasing ganda kami eh. Natatawang sagot ni Ma'am Fantasia. Sabay hawak sa kamay ko at sa kamay ni Sir Raven at kusang pinaglapit yun. Shake hands na kayo para naman madagdagan ng gwapong friends mo na nasa friend list ng FB mo, Macy. Nakangiting bigkas ni Ma'am Fantasia. Gusto kong manghilahin ng kamay ko pero hawak na yun ni Sir Raven. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Ganito ba talagang palad ng mga mayayaman? Malambot at ramdam kong init na nagmumula sa palad niya. Katulad din ng palad ni Sir Lucio. And speaking of Sir Lucio, wala sa sarili na patingin ako sa kanya at muling nag-iwas ang tingin lalo nang mapansin kong salubong ng kilay niya. Nakatitig siya sa kamay ko na wala yatang balak na bitawan ni Sir Raven. Finally, feeling ko natagpuan ko ng magiging forever ko. Nakangiting bigkas ni Sir Raven na talagang naramdaman ko pa ang pagpisil niya sa palad ko. Sira, minor pa si Macy. Hindi mo narinig ang sinabi kanina ni Lucio? Hindi ba pwedeng ligawan bro? Natatawang bigkas naman ni Sir Philip. At sino may sabi sa'yo na liligawan ko siya kaagad? Of course, hihintayin ko na makarating na muna siya sa tamang edad. Bago ko siya liligawan no? Para kapag sagutin niya na ako, diretso kasalan na kaagad. Natatawang sagot ni Sir Raven. Kasabay ng pagtitig niya sa akin, wala naman ako nakitang kahit na anong pambabasto sa titig niya. Bagkus, may matamis pang ngiti pang ang nakaguhit sa labi niya. Pero naiilang pa rin ako. Lalo nang sambitin niya ang salitang kasalan. Ang bilis naman, sa kaseryoso bang taong ito? Hindi din ako sure. Kagaya ni Fantasia, bata pa si Macy at bawal pa siyang ligawan. Kung ano-ano mga hindi kaaya-ayang bagay na tinatatak niyo sa isipan ng mga minor de edad eh. Saka bro, tama na yan. Parang wala kayatang balak na bitawan ng kamay ng bata ha? Singit naman na seryosong boses ni Sir Lucio. Ouch! Sorry naman, nadala lang naman ako eh. Saka sa ganda ni Macy, feeling ko nabihag niya na talagang puso ko. Pwede ko ba siyang dalawin dito palagi sa inyo? Hindi naman siguro magagalit sila Tita Tiffany, hindi ba? Nakangiting sagot naman ni Sir Raven. At laking pasalamat ko dahil binitawan niya na rin ang kamay ko. No, hindi pwede. Bawal dalawin o ligawan ng mga minor de edad sa bahay na to. Seryosong sagot ni Sir Lucio. Kung ganoon, i-add mo na lang sa FB niya si Macy Kuya Raven. Sa messenger na lang kayo mag-usap. Bulalas naman ni Ma'am Fantasia. Kahit kailan talaga, hindi siya naubusan ng payo. Feeling ko gusto na yata talaga nitong si Ma'am Fantasiang maligawan ako. Sa bagay kung tutuusin, gwapo din naman kasi talaga si Sir Raven. Matangkad, makinis at ang katawan, grabe. Ang ganda din. Parang katulad ng katawan na nababasa ko sa description ng mga writers na nababasa ko sa nobela. Sa bagay silang apat na magkakaibigan kasama na si Sir Lucio, walang itulak kabigin kung gandang lalaki ang pag-uusapan. Mga hunk, kumbaga. Talaga? May social media account ka, Macy? Add mo naman ako, please. Malambing na bigkas na Sir Raven. Ayaw niya pa talagang paawat. Enough! Akala ko ba magiinuman tayo? Bakit parang iba yatang gustong mangyari itong si Raven? Yamot na sabat naman ni Sir Lucio. Kumbaga sa lahat ng mga naririto, siya itong parang hindi masaya sa mga nangyayari. Parang gusto ko na tuloy umalis para matigil na. Feeling ko kasi habang nagtatagal kami dito sa pool, lalong umiinit ang mga kaganapan eh. Sure, pwede naman tayo mag-inuman ah. Sino ba naman ang ayaw? I think naghahanap lang si Raven ng partner dahil sa ating apat siya lang itong walang girlfriend na kasama. Nainggit sigurong loko. Natatawang sagot naman ni Sir Philip, hindi ko naman mapigilan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Lalo na mapansin kong biglang pagsalubong ng kilay ni Sir Lucio. Tinitigan itong kapatid na si Mang Fantasia at seryosong kinausap. Pwede bang sa loob na kayo ni Macy? Promise lahat ng nais mo bibilhin ko, basta pasok na kayo sa loob ng bahay. Seryoso niyang bigkas. Sunod-sunod naman ang pag-iling na ginawa ni Mang Fantasia na labis kong ikinabahala. No, dito lang kami. Hindi naman kami magpapasaway eh. Saka ano pa buong problema kung dito kami kuya? Nagmamaktol na tanong ni Mang Fantasia. Ang lakas niyang mang-asar, spoiled brat din yata itong si Mang Fantasia. Ayaw niya kasing sumunod sa sinasabi ng kuya niya. Or baka naman gusto niya talagang panindigan na bantayan niya itong si Sir Hercules laban sa babaeng kasama nito. And speaking sa mga babaeng kasama ng mga ito, ang sama na ng tingin nila sa gawin namin. Paano ba naman kasi?
Imbis sa kanila nakatuon ng atensyon ng mga lalaking nasa harapan namin, mukhang nagbagong ihip ng hangin. Bigla yata silang nawala sa eksena at nakalimutan sila ng mga jowa nila. Or baka naman hindi talaga sila jowa. Baka naman totoo ang sinabi ni Mang Fantasia na palipasan oras lang sila. Heist, ang gulo. May mga babae ba talagang ganoon? Na pumapayag sila na magiging parausan lang? Ewan, wala yata sa totoong buhay. Babe, gutom na din ako. Bakit ganun? Hindi na bumalik ang muchacha niyo na inutusan ko ikuha ako ng orange juice. Natapos na din ang diskusyon sa pagitan nila Sir Lucio at Mang Fantasia at sa huli panalo si Mang Fantasia. Yun nga lang biglang lumapit naman si Melissa at sinabi nitong hinaing niya kay Sir Lucio. Anong juice? Ang daming juice oh. Bakit kailangan pa mag-utos? Sabat naman ni Mang Fantasia. Magkatabi kaming naupo habang pareho kaming abala sa kakahimay ng hipon. Ito sigurong isang mga dahilan kaya kami magkasundo ni Mang Fantasia dahil pareho kami ng hilig. Ang kumain ng mga seafood. Babalatan muna namin lahat ng kaya naming kainin bago kami kakain. Ilang beses ko siyang nakakasabay ng pagkain lalo na kung walang kanyang mga magulang. Sila Ma'am Tiffany at Sir Dominic ay mahilig mag-out of town kaya naman kadalasan naiwan ng bahay tong si Mang Fantasia. Dahil ang mga kuyas niya ay abala din sa kanilang mga buhay. Sa Sir Lucio sa opisina samantalang si Sir AJ naman ay mahilig sa party-party. Palibhasa kasi closet queen na hanggang ngayon kaming dalawa lang ni Mang Fantasia ang nakakaalam sa malagim nitong sekreto. Gusto ko kasi ng orange juice. Narinig ko sa ni Melissa. Pigil ko sarili ko na matawa, lalo na mapahinto sa pagbabalat ng hipon niya si Mang Fantasia at nagangat ng tingin. Ano sabi mo? Baby girl? Bulalas niya. Yes, ayaw mo ba? Martin tanong ni Melissa. Yak, bakit baby girl? Sino nagsabi sa'yo na pwede mo kong tawagin ng ganyan? Nandidilat ang mga matang tanong ni Mang Fantasia. Pulang-pulang mukha nito na para bang hindi talaga siya masaya na may tumawag sa kanyang baby girl. Fantasia, kalma. Walang ibig ipakahulugan sa pagtawag sa'yo ni Melissa na baby girl. Kaya hindi mo dapat palakihin itong issue. Sabat naman ni Sir Lucio. Tumayo ito't naglakad palapit kay Melissa. Kaagad na din ako nag-iwas ng tingin lalo nang mapansin ko na hinawakan niya ito sa kamay. Masakit sa mga matang nakakaramdam ako ng sakit ng kalooban. Kakampihan mo pa talagang babaeng yan, kuya? Baby girl daw. Hindi kami close at lalong ayaw ko sa kanya para tawagin niya ako ng ganoon. At saka sorry, ayaw ko magkaroon ng sister-in-law na maarte. Naiinis na bigkas ni Mang Fantasia. Grabe, may ganito palang ugali tong si Mang Fantasia. Mabuti na lang at sa tagal ko siyang nakakasama at nakakausap, hindi ako nakakatikim ng pagsusungit sa kanya. Babe, ang sakit namang magsalita na kapatid mo. Siguro nga ayaw niya talaga sa akin. Uwi na lang ako. Maluha-luha na sagot ni Melissa. Wala sa sariling hinawakan ko naman si Mang Fantasia at nang napatingin to sa akin umiling ako. No, talaga namang ayaw ko sa kanya eh. Mahinang bulong niya sa akin. Tama naman si Fantasia, dalaga na siya para tawaging baby girl. Kaya mag-sorry ka na lang Melissa. Nandito tayo para maglibang at iwasan na mag-utos sa kung kani-kanino para makuha ang gusto. Maraming pagkain at inumin dito sa table at huwag nang maghanap ng kung ano-ano pa. Sabat naman ni Sir Raven. Nakaupo siya sa kabilang bahagi ng mesa sa mismong harapan ko kaya hindi ko rin talaga maiwasang mapatingin sa kanya. Palagit isa lang ang palagi ko napapansin sa kanya. Palagi ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin na pilit ko nalang iniignora. Kung hindi lang dahil kay Mang Fantasia, kanina pa ako umalis dito eh. Masyado na nakakahiya. Nasira pa nga yata namin ang party-party nila. Mabuti pa si Kuya Raven, nakakaintindi. Kaya boto na ako sa'yo para kay Macy eh. Nakangiting sagot naman ni Mang Fantasia. Mukhang nakahanap siya ng kakampi sa pamamagitan ni Sir Raven kaya balik sa dati ang mood. Yun nga lang, mood yata ni Sir Luciong nasira dahil nagulat na lang ako sa sumunod na katagang binitawan niya sa nobya niya. Yes, ang mabuti pa ipapahatid na lang kita sa driver. Seryosong bigkas niya kay Melissa sabay dampot ng cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagdial at kung hindi ako nagkakamali, driver nitong tinawagan. Babe, no, nagbibiro lang ako kanina. Wala pa akong balak na umuwi. Hindi pwede, angal ni Melissa pero parang walang balak na pakinggan siya ni Sir Lucio. Madilim na rin kasi talagang aura nito at mukhang hindi na rin talaga natutuwa sa mga nangyari. Ewan ko ba, siguro kailangan niya na ring mamili
sa nag-umpisa ng nagkakainitang si Mang Fantasia at Melissa at dahil mas matimbang si Mang Fantasia, kailangan na muna sigurong magpaalam ni Melissa. No need na kuya, huwag mo nang paalisin si Melissa. Papasok na kami ni Macy sa loob. Sorry kung nakaistorbo kami. Narinig kong sabit ni Mang Fantasia sabay tayo. Nakasimangot ito at halatang napipilitan lang din sa kung ano man ang naging desisyon niya. Ang labo din ng babaeng ito eh. Hindi pa nga kami nag-uumpisang kumain. Aalis na daw kagad kami. Kung saan medyo palagay ng loob ko sa mga kaharap namin, saka naman kami aalis. Ay, kasalanan ni Melissa to eh. Bakit pa kasi siya lumapit kay Sir Lucio at nagreklamo tungkol sa orange juice niya? Gayong ang dami namang juices na nandito sa mesa. Saka ang lakas ng loob na tawagin baby girl si Fantasia. Mabuti na lang talaga at mukhang mabait ang dalawang babaeng kasama nito. Kung hindi yari na. Nag-e-enjoy pa sa kakalangoy sa pool samantalang itong si Melissa ang daming issue. No choice kundi mabilis na din akong tumayo mula sa pagkakaupo. Kahit papano nakahinga ako ng maluwag sa isiping tinapos na rin ni Mang Fantasia ang pang-iistorbo niya sa nakakasayahan ng mga kaibigan ng kuya niya. It's okay, you can stay naman eh. Lucio, really ayos lang naman kung nandito din sila Fantasia. Isipin na lang natin na outing natin to at next na destination natin ay sa beach resort na pag-aari ng pamilya ni Raven. Kaga din namang sabat ni Sir Philip. Sa pagkakataon na ito, napansin kong umahon na rin sa pool ang dalawa pang mga babae na kasama nila at naglakad palapit sa amin. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Philip at ang isa naman ay lumapit kay Sir Hercules. Ay, ang sakit sa mata. Narinig kong pabulong na bigkas ni Ma'am Fantasia. Pasulyap-sulyap siya kay Sir Hercules at sa babaeng halos kumandong na dito. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa, lalo na mapansin ko na muling naupo si Ma'am Fantasia at nilantakan ng kain ng binalatang hipon nasa pinggan niya. Hindi na tayo aalis? Pabulong kong tanong kay Ma'am Fantasia. Tumango ito pero halatang mainit ang ulo. Nagsiselos malamang sa kasintahan ni Sir Hercules samantalang si Melissa naman ay kasama na sa Sir Luciong naglalakad patungo sa gate. Mukhang aalis na nga sigurong babaeng yun. Aalis na ba si Melissa, Han? Bakit? Nag-awin na naman ba sila ni Lucio? Sa kauna-unahang pagkakataon narinig ko rin ang boses ng girlfriend ni Sir Hercules. Pasimple ko siyang tinitigan at hindi ko maiwasang humanga na mapansin ko kung gaano kalaki ang kanyang bumper. I mean, ng kanyang dalawang bundok. Kitang-kita kasi talaga sa suot niyang two-piece swimsuit. Maybe, bakit gusto mo bang sumabay sa kanya? Narinig kong tanong ni Sir Hercules. Kasabay ng pagbagsak ni Mang Fantasia ng hawak niyang tinidor sa pinggan. Lumikha yun ng malakas na kalansing kaya napatitik sa kanya ang lahat. Sorry, hindi ko sinasadya. Halika na Macy, maligo na tayo. Narinig kong sambit nito at mabilis nang tumayo. Naglakad patungo sa gilid ng pool at kaagad ko rin namang sinundan. Akmang tatalo na sa tubig na mabilis ko siyang hawakan sa kamay. Mang Fantasia, sure ka ba? Alanganin kong bigkas. Bakit, hindi ka marunong lumangoy? Ay, alam mo na, nainis ako. Alandi, hindi ba? May hinang bigkas niya. Bakit, nagsiselos ka no? Pabulong kong tanong sa kanya. Hindi mas hamak na mas maganda ako sa Dayan na yan ha? Bigkas niya. Dayan palang babaeng kaharutan na ngayon ni Sir Hercules at dahil alam ko malaki ang pagkagusto nitong si Mang Fantasia. Kay Sir Hercules, hindi na ako nagtataka pa kung bakit selos ito ngayon. Huwag mo na lang kasing pansinin. Malay mo naman paghanga pa lang yung nararamdaman mo sa kanya. Bata pa naman tayo at marami pa namang lalaki dyan na masigit pa kay Sir Hercules. Wala namang dapat na ipagmadali, di ba? Pabulong kong wika kay ma'am. Umaasa ako na sana makinig siya sa akin dahil sayang naman kung masira lang ang araw niya sa mga walang kwentang bagay. Palagay mo, hindi ba talaga kami bagay? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko alam pero isa lang ang alam ko. Matured na siya at nasa tamang edad na para mag-asawa. Pero ikaw bata pa. Minor pa at marami pang mangyayari sa buhay mo. Marami ka pang makikilala na malay mo naman masigit pa kay Sir Hercules. Nakangiting sagot ko. Nax, ang galing mo magpayo Ay, mabuti ka pa. Mukhang crush ka na kaagad ni Kuya Raven. Sagot niya sa akin. Sa pagkakataon na ito ay may hinahon ng kanyang boses na labis kong ikinatuwa. Mukhang nakinig naman siya sa akin at nagawa niya ng magbiro ngayon. Teka, marunong ka bang lumangoy? Maligo na lang tayo. Bigkas niya at sinabay niya ng pagtalon sa pool. Wala na akong choice kundi ang tumalon na rin. Marunong naman ako kasi akong lumangoy First time kitang maligo ng swimming pool at hindi naman siguro ko mapapagalitan. Lalo na't kasama ko naman si Mang Fantasia. Para na rin kasi talaga kami magkapatid.
Kapag wala itong pasok sa school, ako palaging kasama nito. Sabi nga ni Ma'am Tiffany minsan, nag-improve na daw itong si Ma'am Fantasia. Dati raw kapag walang pasok sa school, wala itong bukang bibig kundi ang lumabas at mamasyal sa mall. Pero ngayon kontento na siya sa may kausap dito sa bahay. Sa ilang minutong nakababad kami sa tubig ni Ma'am Fantasia, iniiwasan na rin naming parehong tumingin sa gawin nila Sir Lucio. Nag-uumpisa na rin kasi silang mag-inuman at mukhang wala na rin naman yata silang balak maligo. Pabor sa aming dalawa yun ni Ma'am Fantasia, lalo na't pareho na kami nag-e-enjoy ngayon sa paliligo. Fantasia, Macy, hindi pa ba kayo ahon dyan? Kanina pa kayo nakababad ah. Baka lamigin na kayo niyan. Sabay kaming napalingon ni Mang Fantasia nang marinig namin ang boses ni Sir Lucio. Kasalukuyan itong nakatayo sa gilid ng swimming pool habang seryosong mukhang nakatitig sa amin. Nalibang din kasi kami ni Mang Fantasia sa pag-uusap at hindi na namin namalayan pang paglipas ng mga minuto. Later kuya, maiksing sagot ni Ma'am na parang bang wala siyang pakialam sa sinasabi ng kuya niya. Kaagad na rin ako nag-iwas ng tingin kay Sir Lucio. Lalo na mapansin ko na biglang sumeryosong mukha nito. Halata sa mukha nitong pagkainis sa naging sagot sa kanyang kapatid. Ma'am, mukhang galit si Sir Lucio. Ahaw na tayo. Pabulong kong bigkas kay Ma'am Fantasia. No, broken-hearted ako ngayon dahil sa mga pinagagawa niya sa Hercules my love ko. Kaya dito na muna tayo. Ito yung way ko para makapag-move on na. Tamang sinabi mo kanina, Macy. Hindi kami bagay dahil may jowa na siya. Ilang beses na rin yata siyang pinagsawaan ng babaeng malaki ang bumper at ayaw ko namang maging tira-tira lang yung akin. Kaya siguro kakalimutan ko na lang siya. Hindi ko na siya pagpapantasyahan at itutuon ko na lang atensyon ko sa ibang mga bagay. Seryosong bigkas ni Mang Fantasia na sinabayan pa ng pag-ismid. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. May mga pagganito talagang eksena. Ang lupit talaga nitong si Ma'am. Nasa stage na pala siya ng pag-move on which is okay naman. Kaysa naman sa tuwing punta dito ni Sir Hercules sa bahay palagi niya akong niyayaya na silipin ito. Siguro naman sa susunod na punta ni Sir Hercules, hindi niya nagagawin ang mga ginagawa niya dati. Ligtas na rin ako sa pangungulit niya para samahan ko siya. Okay, sige dito na muna tayo pero hindi ko na itutuloy ang sasabihin ko. Nang marinig kong malakas na pagtilamsik ng tubig ng pool. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko sa Sir Lucio na lumalangoy na siya palapit sa amin. Huwag mo siyang pansinin, Macy. Hayaan mo siya. Papansin lang yan eh. Narinig kong sambit ni Ma'am Fantasia at bago pa ako nakasagot, tuluyan na nakalapit sa amin si Sir Lucio. Mabilis din naman akong dumistansya para sana si Ma'am Fantasia ang kausapin niya pero nagulat na lang ako na bigla na lang siyang lumangoy palapit sa akin. Halos isang dangkal na lang ang layo niya sa akin kaya naman pasimple akong lumangoy patungo kay Ma'am Fantasia. Ano na naman kuya? Pwede bang hayaan mo na muna kami ni Macy? Nag-girls talk lang kami eh. Pagsusungit na namang bigkas ni Ma'am Fantasia sa kuya niya. Napatili pa nga ito nang bigla na lang siyang sabuyan ni Sir Lucio ng tubig sa mukha dahil hindi na siguro nito matiis ang kakulitan ni Ma'am Fantasia. Malakas na naman akong natawa. Kuya ano ba? Ang bad mo talaga? Ang bad mo talaga? Gigil na bigkas naman ni Mang Fantasia talagang gumanti pa. Ilang beses niyang sinabuyan si Sir Lucio ng tubig sa mukha kaya wala itong choice kundi ang lumubog sa tubig para siguro iwasan ang saboy ng kapatid niya. Nag-e-enjoy pa sana ako sa panonood sa kanilang dalawa. Pero nagulat na lang ako nang ako naman itong hinarap ni Fantasia. Sinabuyan niya ako ng tubig habang malakas na tumatawa. Bakit ako? Natatawa kong bigkas sabay ganti na rin. Ilang saglit lang din naman ay nakisali na rin si Sir Lucio. Napuno tuloy ng halakhakan ng buong paligid ng swimming pool. Hindi ko akalain na sobrang mag-e-enjoy kami sa simpleng pagsaboy ng tubig sa isa't isa. Game na game din naman si Sir Lucio kaya feeling ko tuloy biglang nagkaroon ng kulay ang buong paligid para akong bumalik sa pagkabata. Hey, tama na, natatawang bigkas na Sir Lucio habang pilit na umiiwas. Pinagtutulungan na namin siyang dalawa ni Mang Fantasia na sabuyan ng tubig sa mukha. Tawa lang kami ng tawa ni Mang Fantasia dahil sa mga nangyari. Hindi na nga namin namalayan na kusa na rin nakijoy ng mga kaibigan niya sa amin. Pasali kami. Ang daya niyo ha. Ang lagay ba naman kayo lang to nag-e-enjoy? Natatawang bigkas na Sir Hercules. Natigil naman kami at gulat na napalingon sa kanila. Lahat kasi sila nandito na sa pool at kasama ng dalawang babae. Si Melissa kasi na girlfriend itong sa Sir Lucio ay nakaalis na kanina pa. At duda ako kung anong klaseng laro ba ang pwede namin gawin dito sa mismong pool.
Saka kung may plano silang maglaro, wala akong balak na sumali no. Sila na lang at papanoorin ko na lang sila.